sa bawat isa, may invite nyo po. Tayo na po tayo sa hapong ito. Salamat sa Panginoon. Sige po, pwede bang palakpakan muna natin si Lord as we welcome the Lord in this place. Come on, church. Let's give Him our best clap. Hallelujah. Bigay po natin yung pinakamalakas nating palakpak. Papuri sa Panginoon. Yes, Lord, we will praise You and we will bless Your name, God. Come on, church. Clap our hands sa Panginoon sa hapong ito. Let's give Him our best praise, our best song sa Panginoon. Hallelujah. Come on, church, sing with me. Bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again and again. Come on and bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again and again. Be magnified, be glorified, be lifted high over it all. Come on and bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again. You've given me so many reasons. I've got to praise again. I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, feeling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything You've done for me. I've got joy. Come on, we clap our hands sa Panginoon. Yes, Lord, You are our joy, God. Hallelujah. Yes, Panginoon. Hallelujah. Come on, all together now. We sing. Be magnified, be glorified, be lifted high over it all. Come on and bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again. You've given me so many reasons. I've got to praise again. I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, feeling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything You've done for me. I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, feeling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything You've done for me. I've got joy. Yes, Lord. Come on, people of God. Thank You, Lord. Come on, sabay-sabay, we declare it. We sing, this is the day that the Lord has made. Come on, I will rejoice and be glad in it. You say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. We say, this is the day that the Lord has made. Yes, Lord. Come on, you shout it out. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Come on, church. Yes, Lord. This is the day that You have made, Panginoon. We will rejoice in Your name, God. Hallelujah. We say, I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything You've done for me. We say, this is the day that the Lord has made. Come on, we declare, this is the day. This is the day. This is the day that the Lord. One more time, say, this is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. Yes, Lord. This is the day that the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. Come on. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. One more time. This is the day that the Lord. You have made it, Lord. We will rejoice. Say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. Come on, let the people say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it.
This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Be glad in it. Be glad in it. Whoa. Come on! Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, God. This is the day that you have made, Panginoon. And Lord, we will praise you, God. We will continue, Lord, to sing you songs of joy. Hallelujah. Come on, people of God. Let us be joyful sa Panginoon. Hallelujah. Come on, we praise you. I'll praise in the valley. Yes, Lord. I'll praise on the mountain. I'll praise you, God. Come on. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. Praise when surrounded. My praise is the waters. The enemy's drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? We sing it out. Praise the Lord, oh my soul. Come on, we need to praise the Lord. Hallelujah. We sing. I'll praise when I'm feeling. I'll praise when I don't. Yes, Lord. I'll praise 'cause I know you're still in control. 'Cause praise is a weapon. It's more than a sound. Yes, it is. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. We sing it out one more time. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Come on, we clap sa Panginoon. We praise you, God. We declare, I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Come on. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Yes, you are. One more time, church. We say, I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Say, praise the Lord, oh my soul. Louder now, say, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet, my God is
soul. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, palapakan po natin ang Diyos. We will praise you, Jesus. We will praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. We will praise your name, God. Tataas namin ang iyong pangalan, O Diyos. And every day, Panginoon, Lord, we will rejoice in you, God. Bawat araw ay ginawa mo upang kami, Panginoon, ng iyong mga anak na kumikilala sa iyo bilang Diyos, purihin ka namin at sambahin, Panginoon, sa aming buhay. Yes, Lord. Hindi kawalan ang aming pagpupuri, Panginoon. Ang magbibigay ng parangal, Panginoon, sa pangalan mo, O Diyos. Dahil, Lord, yes, God, in your name, God, there is healing. In your name, Panginoon, strongholds, Panginoon, are broken. Chains are broken in our lives, oh God. In your name, Panginoon, Lord God, there is hope and there is freedom, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. And in your name, Lord, there is life. Andoon sa kapangyarihan ng pangalan mo, Panginoon, ang buhay, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Come on, church. Let's worship the Lord in this place. Hallelujah. Yes, O Lord, we worship you, God. We lay it all to you, Lord. Nilalapit namin sa iyo, Panginoon. God, in you we trust. In your name, in your power, we believe in. Hallelujah. God, we need your touch. We need your help, Lord. Lord, we exalt your name. Your name like no other. Your name, Jesus, you are my God. Hallelujah. Come on, lift him up, kapatid. Lift him up in your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Father, we long for you. Holy Spirit, Lord, come and lead us. Lead us, oh God. Hallelujah. Oh, we worship you. God, we worship you. God, we worship you. Hallelujah. You're the reason we have life. You're the reason we have a purpose. Thank you, Lord. Thank you, God, and we will worship you. We will worship you, Jesus. Oh, we exalt your name up high. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Yes, Lord. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name, Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Not your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, we sing. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Yes, Lord.
captive by depression, I speak Jesus. Oh, cause your name is power. Come on, we sing. Your name is healing. Your name is life. Yes, Lord, yes it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, everyone. We sing your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Oh, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yes, Lord. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I'll speak the holy name, Jesus. Yes, it is your name. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets. Come on, everyone, we say Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Come on, everyone, we sing. Shout Jesus from the mountains. Come on, you declare it today. Jesus, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I'll speak the holy name, Jesus. One more time, come on, people of God, shout it out. Shout Jesus from the mountain, in the streets, Lord. Jesus in the darkness over every enemy. That's right, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Sing your name, Lord. Your name is power. Come on, we say, your name is healing. Yes, your name is love. Yes, it is. Jesus, break every stronghold. Come on, we sing it out. Your name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Yes, it is. Sing it to the Lord. Come on, worshipers. Break every stronghold. Shine through the shadows. Say, burn like a fire. Come on, we proclaim. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets. Yes, Lord. Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. Come on, you declare. I speak the holy name, Jesus. One more time we sing. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Yes, oh Lord. Jesus in the darkness. Hallelujah. Jesus for the family. I speak the holy name, Jesus.
darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, shout it out, Jesus. Thank you, Lord, thank you, God. Your name is power. Come on, people of God. Your name is healing. Your name is love. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. One more time, say, your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Your name is everything, Jesus. Diyos, salamat sa hapong ito, God. Lord, we will proclaim and we will declare, Lord, that your name, Panginoon, like no other, Panginoon, walang katulad ng pangalan mo, Jesus. God, sige, Lord, hindi lang sa awitan, words today, Lord. We speak of your name, Jesus. Move in our midst, Panginoon. Let your presence, Panginoon, surround us as we hear your words, Panginoon. Use it, Panginoon, Lord God, to cleanse our hearts, Panginoon, to transform our minds, Panginoon, to change our lives, Panginoon. Salamat, Panginoon, for these people sa 4 p.m. service na nandito, Panginoon, and to the online people, Panginoon, na nanonood right now, God. Sige, Lord, walang maiwanan sa amin, God. Lahat kami, Panginoon, Lord God, lalabas nandun, Lord, filled with your presence, and Lord, filled with your word, Panginoon, sa hapong ito, Diyos. Lord, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang pasasalamat sa lahat ng ito, Ama. We love you. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po, tayo po ay makaupo na sa hapong ito. Sige po, at nandaan natin yung ating mga sarili. Pwede ba sa pang malakas na palakpak sa Panginoon? Parang sarap lang magpuri sa Lord, no? Thank you for your presence, oh God. Hallelujah. Sige po, straight na tayo sa salita ng Diyos sa hapon pong ito. At I am excited, no? Para maibaba ang salita ng Diyos. I hope and pray that you are excited also. So, isa pang malakas na palagpak sa Panginoon. Hallelujah. Gusto kong basahin ang sinasabi ng Mark chapter 8 verse 2 to 25. Po, dito tayo mag-uusap-usap at sobrang lang yung grabe lang yung yung wisdom, yung revelation, no, yung salita ng Diyos na nakakamangha, no, kapag nadidinig natin. At hayaan natin na hindi lang tayo ma-amaze, no, but nandun yung desire that, Lord, hayaan mo na lakaran namin yung salita mo, Panginoon, pagkatapos. In verse 22, Mark chapter 8, no? Sige po, pwede niyo po akong samahan sa pagbasa. Kayo po na mga nakikinig sa amin online, welcome po sa In Christ City Church. At patuloy kayo naming ipinapanalangin na hindi man namin kayo nakakasama sa loob ng aming pong simbahan, but I believe that you are part of our ministry, no? Nakakarating sa inyo yung amin pong Sunday service. So, sige po, ayan yung hindi nyo lang ma-enjoy yung salita ng Diyos, but my prayer is that ma-enlighten po kayo through His Word. Sige, isa pang malakas na palagpak sa Lord. Hallelujah. Matthew chapter 8 verse 22, sige po, sabi dito, Then He came to Bethsaida, and they brought a blind man to Him, and begged Him to touch Him. So He took the blind man by the hand and led him out of the town. And when He had spit on his eyes
and put his hands on him. He asked him if he saw anything. And he looked up and said, I see men like trees walking. Then he put his hands on his eyes again and made him look up. And he was restored and saw everyone clearly. So, alam niyo itong verse, no? 2 beses yung laying ng hands ni Lord dito sa blind man. Yung una ay may nangyari but doon sa kanyang mata but hindi clear. Sabi niya, nakakakita ako ng mga tao but they're like trees walking. So hindi yun ang tama, no? Hindi yung tamang yung klase ng sipat. Mali yung kanyang nakita. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, sige, ulitin natin sabi ng ating binasa, nilay hands uli ng Panginoon, itong blind man, then, and then, sabi niya, now, ano nakikita mo? But sabi niya, now, I see clearly. So, tignan niyo to, kasi dito tayo mag-uusap. Yung una, hindi maliwanag yung nakikita, but yung pangalawa, sabi ay maliwanag na. But gusto ko itong dagdagan upang maintindihan natin pa itong ating pag-uusapan, no? Ito din sabi ni Apostle Paul, hindi naman ganito yung kataga, but I think ito din yung gusto niyang bigyan ng diin, itong katulad ng kwento nitong blind man na ito, na sabi dito, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. So, eto si Apostle Paul, kausap niya itong mga taga-Epeso na, ito'y sabi niya, ito yung prayer ko, no, na sana, no, mabuksan yung inyong mga mata, no, at magkaroon to ng understanding, no, mabuksan, no, the eyes of your understanding being enlightened. At maalala natin to, pupuntahan ko to habang nangangaral ako. Babalikan ko tong verse na ito. So the title of my message for today, the importance of a right outlook. Napakahalaga yung tama yung ating tingin. O ano pa pwedeng ibang word, no? Yung sipat natin, yung visual, yung ating nakikita dapat right. Kasi nakita natin dito, itong bulag, yung unang layhan sa kanya ng Panginoon, sabi ng Diyos sa kanya, now, anong nakikita mo? Sabi niya, nakakakita ako ng mga tao, pero para silang mga punong naglalakad. So, hindi tumatama doon sa katotohanan, no? Sometimes, no, sa buhay natin. But, ganun din naman, no? Pag tumingin tayo, mali yung sipat. Mali yung nakikita, no? Mali yung mga bagay na sinasabi ng mga mata natin at ano yung nakikita. Namamali tayo. So sabi ko nga kanina, I think dito nang gagaling ang maraming problema. Kaya sabi sa kanya ng Panginoon, ulitin natin. Halika, sabi niya, come here, sabi niya, ulitin natin. Kasi hindi yan yung pinakaplano ko na para bang okay na yan. That sometimes sa buhay natin na okay na to. No? At least nakakakita. Pero hindi po eh. Nakakakita na nga, pero mali ang nakikita. So trouble din yun. At dito tayo pupunta sa pag-uusapan natin, the importance of a right outlook. No? Mahalaga ito kasi tulad na sabi ko kanina, maybe or most of the time, ito yung problema. No? Dito nanggagaling ang maraming problema. At sad to say, sa maraming Kristiyano, no? Na dapat tayo ay nakakakita na tayo ng maliwanag. But no, ito, no, sa kwentong ito, itong bulag, na-meet si Jesus, na-encounter si Jesus, but hindi siya nakakakita ng maayos. So ito din yung pwedeng pattern, no, sa atin. Na-meet na natin minsan si Jesus sa buhay natin. But para bang hindi ko alam kung ganyan yung thinking, but parang nakontento na tayo na pwede na to. At ang trouble, ito trouble ka niyan. Paano ka sumipat ng tao?
Mga puno bang naglalakad yan? No wonder sa malimit na pagkakataon, namamali yung judgment natin. No, at hayaan mo na sa hapong ito ay, yun na nga, tulad ni Apostle Paul, that this is also my prayer, that magkaroon tayo ng inner eyes. No, ito yun eh. So that in the end, sabi niya, yung understanding natin ay lalo pang magkaroon ito, ma-enlighten ito. No, at so that magiging maayos pagkatapos. At hindi ko alam bago tayo pumunta dito, no, at sa mahaba ng panahon, baka dito tayo na namamali. That no wonder, puro parang pangit lahat ang managaganap at nakikita natin. At nagiging resulta. At walang lunas kasi hindi siya clear na naaayos din pagkatapos. Meron nun akong laging binabanggit na kapag nagsimula ka ng mali, wala talagang magandang dulo dyan. Na kapag ito yung mali at ito yung mali natin, nasa simula pa lang mali nang nakikita natin. So definitely, walang dulong mabuti dyan. Walang kaayusan dyan at puro kaguluhan pagkatapos. So, sige po, palakpakan natin si Lord at hayaan natin through this sermon, ma-enlighten tayong lahat dito. So, the importance of a right outlook. Hindi po ito patungkol sa 2020 vision. Hindi ito physical eye. Hindi ito, sabi mo, pastor, okay ako, wala akong salamin, maliwanag. Hindi po yan. Hindi po yan. In fact, yan nga ang problema eh. Ang ibig kong sabihin sa sermon na to, hindi yan dapat ang sumisipat ng mga bagay-bagay. Yung physical eyes, kahit na sabihin natin 2020 vision yan, madilim pa rin yan kapag yan ay sinipat mo yan, lalo na sa mga bagay na may kinalaman ng Diyos. Magiging katulad lang tayo dito sa blind man na ito na malabo yung kanyang nakikita. No? At si Lord hindi pumapayag. Ang nais ng Diyos sa atin, lalo na sa kanyang mga anak, ay makakita tayo, hindi sa pamamagitan ng physical eye, but yung inner eye natin. Ito yung privilege na meron tayo. Sige, tuloy ko ito, maintindihan natin, nung tayo ay maborn again, ito yung wala ang mundo at ito yung wala tayo noon. Nung hindi pa natin nakilala si Lord, wala tayo nito, physical eye ang ginagamit natin. Kaya sa malimit na pagkakataon ay namamali lahat, halos almost yung sipat natin at namamali yung mga interpretation pagkatapos. But nung nakilala natin si Christ, ang Bible nagsasabi that yung understanding tulad nitong ating napakinggan, even Apostle Paul, na sinasabi niya, meron niyang eye na dapat mong gamitin. So that yung understanding mo ay ma-enlighten pa. So that in the end, walang trouble ang ibig niyang sabihin. Sige, palapakan mo si Lord, Sige, magtutuloy-tuloy pa ako dito po sa ating pag-uusapan. So, friends, tulad na sabi ko that Paul did not pray for the opening of the physical eye, Hindi ito yung kanyang tinutukoy. He prayed that the eye of our understanding might be enlightened. So, magkaiba po yan. Iba po yung physical eye kaysa dito sa sinasabi niya that we have our inner eye. Nung makilala natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng ganitong pananaw. Na iba tayo ng ating kaisipan. Naiiba na yung mga interpretation natin sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Ito yung pribileyo natin na mga anak ng Diyos na wala nito ang mundo. So talagang sobra lang yung privilege na meron tayo na mga Kristiyano. Hindi ko alam sa ayaw mo, sa gusto mong tanggapin yung mga bagay nito, but ito ay sinabi ng Bible so that madami ang nai-enjoy ito, Hindi naman nai-enjoy as parang nai-enjoy, but nai-enjoy dahil nagagamit ito that in the end ay kahit nandun ka sa dilim ng buhay ng mundong ito, nakakakita ka ng liwanag. Ito yung meron tayo. Sige, palapakan mo si Lord, Ito yun kung bakit parang nandun tayo lagi na siniseparate tayo ng Diyos, Sa mga nangyari sa mundong ito. Hindi tayo niya isinasama so that hindi sinasabi niya na kasama ka dyan sa magugulo. No. Magkakagulo ang mundong ito pero sinasabi ng Bible
no? Na magtutumbahan man ang sa kanan mo, magtutumbahan yung nasa kaliwa mo, o sa harapan mo, ang Bible nagsasabi na ang Diyos ay pananatilihin kang nakatayo. Hindi ka maapektuhan kasi yun yung ibig sabihin na kapag tinignan mo yung kaliwa mo, kanan mo, harapan mo na nagtutumbahan na pero hindi mo nadadala yung pag-iisip na parang, wala na to. No, andun ka pa rin lagi that in the end that my God is my help, no? Mayroon kang, that you are hopeful, no? Na ang Diyos ang pananatilihin kang nakatayo, no? Sa anumang sitwasyon na meron ka sa buhay because of not of your physical eyes sa iyong pamamaraan but nandun ka sa inner eye mo kung paano mo siya tignan. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Na nandun na, ang mundong ito, wala na tayong magagawa, no? Ang bansa natin, ang mga bansa, ang mundo ngayon, alos, they are survival, we are survival, no? Sa mga bagay-bagay. Wala na. No? Iba yung mga malalaking mga ekonomiya ng mga bansa, nagtutumbahan, no? Nagbabagsakan, no? Because of many reasons. No? But hindi tayo apektado kasi hindi tayo doon na panghawak. Hindi tayo doon tumitingin at hindi physical eye yung ating pagsipat sa mga bagay na yan. Doon tayo, gumagamit tayo. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul that yung prayer niya ay mabuksan yung ating inner eye so that yung ating understanding ay magkaroon ng ma-enlighten at magkaroon ng ano ba pwede yung kaliwanagan pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So friends, ito yung isang bagay na dapat nating pansinin na meron palang mata yung pangunawa. No? Hindi lang pangunawa, kundi lagyan mo siya ng mata, yung inner eye. Kasi meron namang mga tao na may pangunawa, pero hindi nila naintindihan yung kabuuan. No? Sabi ko nga, madami mga tao matatalino, but kung tignan mo at kausapin mo, walang laman kasi wala sila nito. No? That in the end, pag tinignan mo, maybe they are successful sa anong nagaganap sa mundong ito, anong meron sila. But kapag isinama mo na ang Diyos at yung pattern ng Diyos, so that in this, sasabihin mo, wala rin to. Wala rin laman to. No? Yun ang meron tayo. So that is our privilege, no? Ng mga Kristiyano na meron tayong ganitong klase ng, and that the Bible called that wisdom and understanding. But mas malalim kasi itong ginagamit ni Apostle Paul dito. Gusto niyang ipaintindi yung wisdom ng Diyos. No? Na yung wisdom ng Diyos ay hindi lang siya parang, nasan yung wisdom ng Diyos? Hindi lang ganon. Kundi tinukoy niya na yung wisdom ng Diyos ay kailangan nandun yan sa mata mo. At kailangan yung mata mo ay gagamitin mo hindi yung physical eye but yung inner eye, no? Na kung saan ang siyang sumisipat diyan so that yung mga imposible na, no? Yung mga hindi pwede na, no? Yung mga pag tinignan mo talaga durug na, wasak na, but that in the end kapag tinignan mo sa sinasabi ng inner eye mo, pwede pa yan. Ganda, no? May pag-asa pa yan. No? Kasi pag physical eye yan, sabi mo, wala na yan. Wala na. Pero kapag nandun ka, that in the end, kasi ang totoo ay kung bakit ganun yung thinking because hindi ka tumitingin dun sa panlabas at ang nasisipat nitong inner eye, yung ano yung dahilan, ba't nangyari yan? At dun mo tinitignan at that in the end, hindi yung naging resulta, kundi kung ano ang naging sanhi. At yun yung, but that in the end, yung sanhi ang siyang talagang inaayos pagkatapos. So, hindi ka mapapagbintangan. Hindi ka nagja-judge agad. Hindi ka parang, wala na yan. Ganito kasi yan, ganyan yan. No. Kaya nga tayo, wala tayong karapatan para husgahan ang mga bagay-bagay dahil yung paraan natin, tumitingin tayo through our physical eye. At tinitignan natin yung panlabas din na naging resulta nitong mga sitwasyon. But ang Diyos tumitingin ay saan ang galing yung problema? No? At yun yung gustong resolbahan ng Diyos. At kapag naintindihan mo yung problema, so that and then, pwede mong sabihin na, kaya pala, naintindihan ko na to kung bakit to nagkakaganito ngayon.
Sige, palapakan mo si Lord, daming gamit, ano? Kasi kung hindi, nandun ka na, sabi mo, ganun ka kasi. Di tapos tayo. But that in the end, hindi ka lang naman nag-a-adjust. Meron kang understanding. Mahirap din naman mag-adjust ng parang wala lang, nag-adjust lang ako. Walang gamit yun. Pero nag-adjust ka dahil naintindihan mo. Iba kasi yun, hindi ko na pinapansin yan. Ibang usapan din yun. Yung hindi mo pinapansin, no? Hindi rin naman ibig sabihin, huwag mong pansinin. Pansinin mo. Pero tignan mo siya in your inner eyes. No? Hindi yung parang, hindi ko pinapansin yan. Hindi, walang resulta dyan at hindi walang pagre-resolve dyan. But when you look at them, o ano man yung look at it, no? Sa mga sitwasyon, tinitignan mo siya doon sa sanhi. So that in the end, nagkaroon ka dito ng understanding. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul, that in the end, yung understanding mo ay ma-enlighten. So, ano ka, yung maliwanag sa'yo na, okay lang yan. Pwede mo bang palapakan si Lord? No? Ulitin ko po, no? Mga kapatid, meron palang mata yung pangunawa. So, lagyan natin ng mata. Hindi lang, naunawaan ko yan. No. Teka muna, naunawaan mo, but you have to know na saan ang galing yan at ano naging sani at dahilan kung bakit nagkaganyan yan. Mas malalim yun eh. Mas malalim yun. So, ito si Paul, ito yung kanyang itong ating binasa na sinasabi niya, I pray that your inner eye will open up. Ito yung sinasabi nung binasa ko din kanina, itong blind man, na hindi pumapayag ang Panginoon na nakakakita ka na eh. Pero ang problema mo, nung tanungin ko, anong nakita mo, iba sinasabi mo. No? Sabi ni Jesus sa kanya, anong nakikita mo? Nakakakita ako ng mga tao, pero para silang mga puno na naglalakad. So, hindi tama yun. Kaya sabi ng Lord, teka muna. Binasa natin kanina, sabi, tinawag siya ng Panginoon, come here, sabi niya. At nilehans yung kanyang kamay uli. At that in the end, tinanong siya, anong nakita mo? Sabi niya, now, I see clearly. So, ito yung gusto ng Diyos, no? Umabot tayo doon sa maliwanag na nakikita natin sa mga bagay-bagay. Kaya tama yung title. Pakibalik ako sa title ko. No? Sabi ko nga kanina, alam nyo, kung ito ay bigyan natin ng pansin, no? At maintindihan natin to at bantayan natin to, tingin ko, this is more than answer prayer. Dahil kung yung mga bagay na hinahanap natin ng solusyon whatsoever, ito, tingin ko, source ang bubunutin ng Diyos dito. Kuha niyo ba ako? That sometimes, doon tayo, no, Lord, yung solution. Solution lang yan, pero ang tanong, mauulitin uli yan. Di ba? Si Lord kasi hindi yun eh. Si Lord gusto niyang bunutin yung problem. Kasi sa malimit, gusto natin yung solution lang, but still the problem is there. But si Lord gusto niya, hindi. Ang gusto kong bunutin yung source. Yung source. Saan galing yan at bakit nangyari yan? Nang wag na yung maulit. Kaya ang buhay ng tao, kapag hindi natin ito naintindihan, paulit-ulit lang tayo. No? Pabalik-balik yung problema kasi yung source ay hindi naputol. Dahil yung prayer din ng tao ay, yun lang siya, nakikita niya, panlabas. Yung panlabas, yung resulta. But hindi niya nakita na merong source sa loob na dapat, Lord, yung sanhin nito, Panginoon, Lord, ang siyang maayos, o Diyos, sa buhay ko. Doon tayo, no? Kasi kung yung source ay nawala, ano pa ibabalik nung sitwasyon o yun nung problema? Mamaya, babalikan ko yan. Meron akong gustong sabihin dyan. No? Ulitin ko po, ito si Apostle Paul, sabi niya in Ephesians chapter 1, verse 18, the eyes of your understanding being enlightened. Kausap niya dito, mga taga-person, no? That you may know what is the hope of His calling. Ito yung eye na to, na ang nakikita nito ay, hindi lang ito yung pang-isang araw mo. Itong eye na ito, ang nakikita nito ay yung hanggang sa dulo ng buhay mo. Ito yun eh. At yung physical eyes, definitely, meron lang hangganan yan. Pag lumayo-layo ng konti, sasabihin mo, wala na, hindi ko na nakikita. Malabo na. So ito yung problema. Kaya nga, ito, sinabi ni Apostle Paul, gamitin mo yung inner eye mo so that you may know is the hope of His calling, of your calling, our calling. That we are riches, sabi niya dito, that we are riches of the glory of His inheritance in the saints. So, kita natin to, no? Ang layo na nang nararating so that hindi, ang laki-laki pala nito. At pagka ginamitan natin to ng physical eye, definitely,
Iba ang makikita mo dyan. Sasabi mo, walang kwenta. Parang punong naglalakad. Pero sabi ni Apostle Paul, no, hindi yan ang dapat ng sukatan ng sipatan mo. And my prayer is that the eyes of your understanding being enlightened. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? So, no? Sana ay sa ganitong mga pag-uusap ay hindi lang tayo matututo, kundi mag-mature tayo. No? Mag-mature tayo sa ating kaisipan at kung paano natin tinitignan ay mababago yung mga interpretasyon na nakikita ng ating mga mata because of hindi mo na ginagamit yung panlabas ng tingin mo o tumitingin ka sa panlabas ng mga bagay-bagay kundi yung nandun sa loob. No? Meron tayo nun. That is our privilege. No? Bilang mga Kristiyano. Hallelujah. Sige, isa pang malakas na palakpak sa Lord. Thank you, Father. Salamat po, Panginoon. Sige, tuloy-tuloy pa ako. Ano? So, dito sa ating text, nakita natin that Jesus healed the blind over and over again. No? Hindi isang beses, over and over again. Kasi hindi pumapayag ang Panginoon na, pwede na to. O kaya pwede niya sabihin na, okay na yan. Medyo madilim-dilim nga lang ng konti, pero okay na. No. Dito sa kwentong ito, sinabi niya, come here, hindi pwede yan. Ulitin natin. Kasi there is more than that na gusto kong makita mo. Ganda, no? No? Friends, mga kapatid, ito meron tayo at ito yung gusto ng Diyos. No? Huwag tayong hindi ko alam ano, hindi naman na tayo mga bulag kung tayo ay nakakilala na sa Lord. You are not blind. Pero ang problema, pwedeng maging katulad tayo itong blind na to, na na-meet si Lord, nakahuntaan si Lord, nahawakan ni Lord, pinagaling ni Lord, but ang problema, hindi nakakakita ng matino. At madami to, even in our time today, no, sa mga simbahan, na shadow. So, ang hirap yung kakapakapakad, sabi mo, hindi ko sure. No, hindi ko sure. Ang hirap nung hindi ko sure. Dapat sure kasi hindi pwede tsamba-tsamba. No, sa buhay natin, may mga bagay na mga pinaggagawa si Lord sa atin, dapat sure. Yung hindi ka dun sa punto na, hindi ko sigurado eh. Baka nga ito ka, hindi ka nakakakita ng maliwanag. No? Kasi yung mga nakakakita ng maliwanag, sure siya sa kanyang mga ginagawa at sa kanyang pinupuntahan. At doon sa kanyang gustong puntahan pa. Kasi sabi dito, nakikita niya yung future niya, yung kanyang calling. No? Oh God, hallelujah. Sige, palapakan muna lang si Lord, no? Sige, hayaan natin, no? In Christ City Church people, that in the end, ito yung pangarap ng Diyos sa atin. Hindi ko alam, but sarap lang mangarap, no? Kung mayroong man church, no? Hindi lamang sa city ng San Jose. Maging model tayo, bakit ba? No? Na hindi ko sinasabi na naiiba tayo, but dito tayo dinadala ng Diyos. That in the end, sukatin man tayo dyan sa labas, hindi tayo pwedeng pagbintangan na mga blind yan. At hindi ka pwedeng mag-lead, no? Paano ka mag-lead ng iba kung blind tayo? Paano natin sinasabi that God bring us more people here? So that hindi sabi ni Lord, ikaw nga, hindi mo makita yung sarili mo eh. Mali yung mga sipat mo that bring people. Then, you lead people. Saan mo dadalhin yung mga people? Saan mo dadalhin yung mga tao? Hindi mo madadala yan. Unless makakita ka ng maliwanag. And that is our dream. No? Bakit ba? Masababang mangarap. No? At least nandun ka na, Lord, makakita ako ng maliwanag. So that in the end, Lord, hayaan mo, mag-lead ako ng tao. Panginoon, at hindi ako tsamba, yung parang, hindi ko alam, saan tayo pupunta? Ako man, hindi ko rin alam, medyo malabo. Teka muna, mag-isa ka dyan. Mag-isa ka dyan. Ba't ako sasama sa'yo? Malabo yung nakikita mo. Sasama ako doon sa mga tao, clear yung kanilang nakikita. Ito yung gusto ng Diyos, no? Maging maliwanag yung ating nakikita upang sundan tayo ng iba. Dahil yun naman talaga ang plano ng Diyos sa atin, that people will come, no, to Him through us. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Friends, dito sa kwentong ito, even in our time today, tayo, kausap ng Panginoon,
He is not after the disease or diseases on the outside that sometimes yun lang physical. Okay naman yan. Bonus na lang yan. No? Kung gumaling tayo physically whatsoever. No? Because that is temporal. Hindi yan si Lord dyan. Ang gusto ng Diyos yung for eternal. Yung gusto niyang gamutin sa atin. No? Na yung mata, that in the end, kung physical healing lang yan, isang araw yan, magsasara din yan. Alam yan ng Diyos na magsasara din yan. So hindi ako after lang dyan. Meron pang more than that na gusto kong pagalingin kung ano yung mata na gusto kong gamitin mo na hanggang langit yan. Magtutuloy-tuloy. Sige, palapakan mo si Lord, no? Ulitin ko po, He is not after the diseases on the outside. He is after the diseases on the inside. Ito yung ibig sabihin ni Apostle Paul na ma-enlighten tayo, na merong yung eye, no? Na magkaroon tayo ng understanding upang yung understanding mo ay ma-enlighten pa. Ganito, no? Ganda. Mahalaga to sa'yo, mahalaga to sa Diyos, kasi siya itong nagli-lead sa atin. Nag-meeting ako kanina sa mga heads natin, no? Sa lahat ng heads ng lahat ng ministry and fellowship. Sabi ko, mahalaga kayo, mahalaga tayo as head, no? Tayo ay inaasahan ng mga tao na nasa baba. So, paano ka magli-lead kung tayo mismo mga bulag? Ano mangyayari dyan sa mga taong yan? Kung tayo mismo, sarili natin, kumakapa-kapa tayo. Hindi pwede yan, no? At we have our example. Yung Diyos natin, nilid tayo ng clear yung kanyang pinupuntahan at dinadala niya tayo sa maliwanag. Bakit madilim yung ating pinupuntahan? So, teka muna. So, ang ibig kong sabihin ay pwede tayong maging maliwanag kung andun tayo, no? Na iayos natin yung ating mga sarili at paghandaan natin, no? Dahil may mga tao na nakatingin sa atin that they are next in line. Magiging bulag din yan mga yan kapag yung nag-lead ay mga blind din. Ano po? Bakit mahalaga ito? Because our inward look, andyan ba yan? Determines our outlook. So hindi mo matatago yan, no? Na kung gusto mong maging maayos yung outlook mo, nandun ang source sa loob. Hindi pwede yung gusto ko ayusin yung outlook ko. Hindi pwede yun. Ang tawag dyan cosmetic. Magiging fake lang yan. Sige, takpan mo ng takpan. That is fake. Pero yung hayaan mo, in natural, yung outlook mo lumalabas kasi yung source mo sa loob, maayos. May kusa ba ako dito? Kasi sometimes gusto natin talagang magpapogi, no? Pero kung yung kapugihan o kagandahan ay pinipilit lang natin from outside, hindi galing sa loob, hindi pwede yan. Hindi yan maglalas, no? At hindi magiging hindi yan magiging blessing or gamit because our outlook o inward look determines our outlook. Nandiyan pa ba kayo? Another important in this text, no? Sige, puntahan ko pa. No? The healing of the blindness is unique dito sa pamamaraan nitong bulag. Kasi sa marami ng pinagaling ni Lord, si Jesus, kaiba-iba ito. No? Bakit? Meron siyang methodology na ginamit na nakita natin, dinuraan niya itong blind. No, hindi naman sa lahat pero kaiba-iba ito. Madami na siyang pinagaling. But sinasabi niya lang, gumaling ka because of your faith. No? Doon siya sa ganun. But this time, meron siyang ginawa. Dinuraan niya itong blind. Mamaya, babalikan ko. Sige, pwede naman. Teka muna, no? Naduraan. Mahirap maduraan. Pero sige, mamaya na lang yan. Gusto ko pang ituloy-tuloy ito. But pag may time ako, babalikan ko ulit kasi meron ako gusto sabihin dyan eh. At isang bagay na nakita din natin dito na hindi agad gumaling itong bulag. Unang layans niya, sabi, hindi matino ang kanyang nakita. May problema, may depekto yung kanyang sight. So, sa madalit salita, at yung iba naman ay talagang instant. Biglang talagang
nagre-rejoice at sinasabi talaga, nakakakita na ako. But this time, yung healing is progressive. Friends, sa ganitong mga pagkakataon, may tinuturo din ang Bible, no? Itong kwentong na ito na hindi sa lahat ng pagkakataon na ang Diyos ay sasagot sa iyo, no? Agad-agad. Ito yung minsan ng pagkakamali natin na pag meron tayong hiningi sa Lord, gusto natin now na. But this time, makita natin, no? Hindi. May process at hindi naman agad. No? May parang defective, pero ang tanong ay, ang Diyos ba walang kakayanan para gumalaw ng maayos? No. Pinayagan niya itong mangyari upang maintindihan nung babasa nito na ang Diyos may mga pagkakataon na hindi niya pinapayagan na makareceive ng agad ng kagalingan ang tao. Teka muna. So, wag tayong anong ibig ko sabihin kung hindi ka pa nakakatanggap ng sagot. So, okay lang yan. But don't worry. Pagkatapos nitong ating usapan, makikita natin itong kwento nitong blind man ay tinapos din ng Diyos. Inayos din ng Diyos pagkatapos. No? So, sa madaling salita, ay may mga pagkakataon na sinasabi sa atin ng Diyos na, wait lang. But don't worry, nagsimula na ako dyan. Sinimulan ko na yun, pero saglit lang. No? Meron akong tinuturo, meron akong gustong sabihin. No? Kaya kapag tinignan mo ito in your physical eyes, sabi mo, ano ba tong Diyos na ito? Pinahirapan pa ako. No? O kaya sasabihin mo na, akala ko ba ito, magaling na Diyos to at manggagamot, pero mukhang hindi naman ako kayang pagalingin ito. Di ba? May mga ganun. That is your physical eye. Pag tinignan mo, pait pa rin ako, parang may sakit pa rin ako. No. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul na, no, don't use your physical eye. Gamitan mo yan ng inner eye mo so that in the end, makakakita ka dyan ng dahilan. So that in the end, pwede mo sabihin, Lord, pinag-aantay mo ba ako, Lord? Inaayos mo ba yung pasyensya ko? Dahil mukhang dito ako mahina, Diyos. Na gusto ko agad-agad na. So, ako ba, Lord, tinuturuan mo para matuto mag-antay? Oh, ganda. And that is your inner eyes. So, merong sagot. So that in this, sabi mo, okay lang, Lord, mag-aantay ako. Pero kung physical eyes mo, sabi mo, hindi na ako mag-church sa linggo. No? May mga ganun tayo eh. So, friends, ang daming trouble, no? Itong sermon na ito ay sa malimit na pagkakataon, mukhang nandito maraming problema, no? Because kung paano tayo sumipat ng mga bagay-bagay, dahil ang ginagamit natin, physical eye, hindi yung inner eye na sinasabi ni Apostle Paul. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Thank you, Lord. Hallelujah. Ito pa isang bagay. So, hindi naman ako umalis dun sa text ko, no? So, ang sabi ng Bible na may nagdala sa kanya. Nitong bulag, may nagdala. They bring him to Jesus. Hindi ko alam kung sino itong mga day na to, hindi naman binanggit. But kung wala itong mga day, hindi ito makakarating itong bulag na to. Because he is blind. Alam ni Lord John, no? But sometimes tayo, no? Alam ng Lord John that marami tayong hindi nalalaman, hindi nagkikita. So, no wonder, may mga tao na pinadadala sa atin si Lord. Yung mga day na yan. Hindi ko alam, pastor, mga leaders ng church, hindi ko alam, no? Mga tao sa paligid mo, no? Because God knows, no? And you know that may mga pagkakataon na blind ka sa maraming mga bagay. So, ito yung ganda, no? So, anong ibig kong sabihin dito? Friends, God will always give a day to you, to us. So mahalaga yung mga day na yan. No? Huwag mong layasan ng church. No? Kasi mahirap. Sabi ko nga last Sunday, I think last Sunday o last Sunday, hindi mo kayang pastorin yan sarili mo. No? Wala kang kakayanan dyan para ilapit ang sarili mo kay Jesus. May mga tao na dinadala si Lord sa buhay mo upang ilapit ka kay Jesus. No? Sa ganitong mga usapin, sa mga ganitong mga bagay, dito tayo na natututo. No, hindi natin kayang pastoran at turuan sa sarili natin lamang. We need day. Teka muna. So, huwag mong i-isolate ang buhay mo. No? Maraming mga tao na dito na ako sa church, sa bahay. No. You have to go to your church. No? Mag-church ka, ma-meet mo yung mga tao, yung mga day na yan. No? Dahil kailangan mo sila upang mapalapit ka at lalo ka pang mapalapit kay Jesus. Sige, palapakan mo si Lord. Maraming aral dito. No? Sabi ko nga, eto pag binasa mo lang sa mata mo, sabi mo, okay. Anong aral man? Nagpagaling si Jesus. O yun lang. Pero ang daming aral dito. Natatindi. Sabi mo, dami pala nitong aral. Bakit?
Sinipat mo siya in your inner eye. Tinignan mo siya, dami pala kapag inner eye ang ginamit mo. Ang dami palang sustansya dito at aral that in the end magbe-benefit sa'yo. No? Friends, God always give us a day. No? Sabi ko nga kanina, sino ba itong mga day na to? Ba't binigyan to ng pansin, bulag, sa malimit na pagkakataon? Di naman lahat, but kapag nandun ka, begging, whatsoever, sa labas, pwedeng madungis yan. Hindi naliligo, hindi ko alam ano pa. Marami lalayuan ka. Pero bakit itong mga day na ito, nagbigay ito ng oras para i-lead? Dahil ang Diyos ang naganda dyan. Dahil alam ng Diyos na itong bulag, hindi mo kaya akong puntahan because you are blind. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Father, thank you. Salamat, Panginoon. So, sige, tuloy-tuloy pa tayo, no? Tuloy-tuloy pa tayo. Tuloy-tuloy pa tayo. So, dito, makikita natin, isa pang bagay, no, na pwede natin tignan, that etong mga day, dinala siya, sabi, si Jesus nandun sa Bethsaida, at dinala nitong mga day itong bulag. But, ibang ginawa ni Jesus. Ang ginawa naman ni Jesus, doon sa binasa natin, ang sabi, inilabas itong blind man sa Bethsaida. So, pwede naman, tignan mo, sabihin mo, Lord, ba't kailangan pang ilabas yan? Hindi ba pwede, diyan mo na lang yan pagalingin, no? May mga ganun. Na? Sometimes may mga ganito tayo na, Lord, ba't kailangan pa akong umalis? Hindi ko alam ano, lumabas, no? May mga ganung bagay. Si Lord, meron talaga siyang mga pamamaraan na sometimes hindi natin agad-agad makita na, sabi ko nga kanina, ang iba sa inyo, galing kayo sa ibang church, no? Pwede mong isipin na, bakit pa ba nakalipat-lipat ang church, no? At bakit hindi ko nakita doon yung miracle? Pwede ba doon na lang sana, no? But ganun talaga that sometimes si Lord, umahanap siya ng tamang lugar, no? Upang doon niya i-perform yung kanyang himala. No? Hindi ko alam, magiging personal to sa'yo. Meron dito, ilan sa inyo, galing sa ibang mga churches, no? But I think that is not an accident, no? Kung doon, marami kang mga bagay na hindi ko alam. Marami naman tayong mga kwentuhan na sometimes you're not comfortable, but no, hindi ko alam sa isang banda. At bakit pinayagan ni Lord? But pwede kong sabihin na maybe that is not your place for your miracle. And this is your place in Christ City Church. Sige, palapakan mo si Lord. No? At least hindi, alam mo ba yun? Tatanungin ka, ba't ka napunta dyan? Ayaw ko, wala akong alam. Blind? No? Pero alam mo yun, hindi, nakakarinig na ako, no? Na mukhang dito ko makikita yung mga himalang bagay, no? Na gagawin ng Diyos sa akin. Di lalo ka na-excite. Maaga pa lang ng Sunday, gising ka na, bumabangon ka na, naliligo ka na. Because you have your understanding. Yung binasa natin kanina, sabi, na kikita mo kasi yung future mo. Sabi na Apostle Paul, you have to use your inner eye so that, sabi doon sa binasa natin, yung calling mo, yung ending mo, yung gustong gawin sa ng Diyos ay nakikita mo. At pag nakita mo yun, nai-excite ka. Na kahit hindi ka masyado komportable, siyempre, sometimes maulan, hindi ko alam, pag akit dyan, medyo mahaba hagdanan. Sabi, ano ba ito, haba ng hagdanan? Pero okay lang kasi meron kang dahilan. Nakakakita ka ng hopeful ka that the Lord merong gagawin sa iyo, no? Sa pag-attend mo, sa simbahan mo. Sige, palapakan mo si Lord, no? Ito yung problema. At kaya si Paul, tingin ko, ito talaga yung dinidiin niya so that in the end, ang tao hindi magre-reklamo. O kaya, pag tinignan mo ang tao, sabihin, kawawa ka naman, no? Parang, pero hindi, kapag ikaw mismo tumingin, sabihin, okay lang yan. Sige, okay lang yan. Kasi hindi mo sinisipat kung ano yung sitwasyon niya, but at the end, sinisipat mo yung ano pwede gawin sa kanya ng Diyos. May mga senior citizen dyan, umaakat, pwede ko naman sabihin, Lola, baka pwede naman na doon ka nalang mag-attend sa ibang church. No? Pwede naman yun kasi pag tinignan mo, kawawa. In your physical eyes. Pero kapag tinignan mo in your inner eyes, sabihin, okay lang yan, Lola. Sige, that in the end, ang sabi ng Bible, hindi suntok sa hangin yan. Meron niyang reward pagkatapos nakikita ka ng Diyos na may sakripisyo, mahirap, hindi ka komportable, pero ginagawa mo yan nang dahil sa mahal mo ang Diyos o gusto mo mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord. So, meron dahilan, no? Friends, sa lahat ng bagay ay meron dahilan.
No? Even yung giving ninyo, no? Sorry po talaga, no? Nabanggit ko yung giving. Kung pwede lang, ayaw ko kayo hingian, no? Pero ano ba, no? Meron akong experiences sa dati kong church. Ayun ko, nasabi ko natin, one of my sermon na sa dati kong church, na pagkatapos nung service, may lumapit. Yun, hindi ko talaga makalimutan yun, na kumalabit sa akin at may inaabot sa akin talaga na amount, no? Pero nakita ko yung ali, hindi talaga siya, yung parang kung titingnan mo, baka wala to pang almusal o wala tong ano. Siyempre, tatanggi-tanggi ka. Tatanggi-tanggi ka talaga kat maaari. Sabi mo, okay na sis, okay na, okay na. Parang ganun. Siyempre, pasimple-simple. Sabihan ka ba naman na, Pastor, pipigilan mo ba ang blessing ng Diyos sa akin? Bigla ka matauhan. Oo nga, no? Kasi tinignan mo lang to in your physical eyes na walang kakayanan. Pero hindi mo alam na kung bakit itong aling ito gustong magbigay kasi nakita niya na sa kanyang pagiging generous, no? Na kahit wala siya, alam niya na pagpapalain siya ng Diyos pagkatapos. Kaya mahirap talaga ang nabubuhay lalo ng isang Kristiyano na nag-ooperate pa rin doon sa kanyang physical eyes. No? Magre-reklamo yan. Magre-reklamo yan. Dahil wala yang nakikitang dulong maganda. Ang nakikita niyan, yung sitwasyon, yung nandyan sa sitwasyon, but hindi niya nakikita yung result dun sa sitwasyon pagkatapos. Kaya si Apostle Paul, yun ang gusto niyang talagang ibigay dito sa kanyang kausap. No? Na ito yung magiging dahilan, no? Na hindi mo kailangan, yun nga yung ali, mong isipin mo, tinatanggihan mo nga eh. Hindi mo kailangan kumbinsihin, no? Dahil meron yan sariling tingin. Meron yan sariling tingin. Tama yung sipat niya, no? Tama yung title, no? Na napakahalaga na nandun ka sa tamang pagsipat at pagsilip. Kasi kung mali, sabi mo, ano na naman to? No? Ano na naman to? Makukunan na naman ako nito. Goodbye. Ikaw sa ba ako dito? Mababawasan na naman tong laman ng bulsa ko. Goodbye. That is physical eye. No? Pero ang di mo nakita sa inner eyes mo, baka kulang yan sisidlan mo kapag pinuno yan ng Diyos. Pagkatapos, di tapos. Kapag nakita mo yan, kailangan ka ba pilitin? Magkukusa ka at matutulad ka sa babae na kapag sinabi sa'yo, wag na. Sasabihin sa'yo, pipigilan mo ba yung blessing ng Diyos sa akin pagkatapos kong hindi gawin to? Goodbye. No? Ganda, no? Hindi ko alam sinong kausap ko dito. Parang, ba't ba napunta sa giving yan, Pastor? Hindi. Illustration lang naman. Example. Hindi ko naman sinasabi sa'yo, gawin mo yan. Nasa iyo na yan. No? But that is just an example. No? No wonder, marami mga tao that in the end, kulang. Bakit? Nandiyan ka sa ano nakikita ng iyong mata. Wala ka doon sa inner eye mo that and then nagsasabi that mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Oh God, hallelujah. Grabe na si Lord. Friends, huwag na natin ito sayangin. No? Paulit-ulit na lang si Lord sa atin. Gusto ba natin matulad nitong blind that in the end, sasabihin siya, ulitin natin. Pinagaling na kita pero yan yung perspektiba mo eh. Malabo pa rin ang tingin mo sa marami mga bagay. No? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan, paulit-ulit na sinasabi sa'yo, pero andun ka pa rin sa parang, ano daw? Ano daw? Why did Jesus lead him out of Bethsaida to perform miracle? No? O nga naman, Lord, bakit pwede naman dyan? Anong gusto mong imensahe? Di ba? Ganda lang ganun, ano? Lord, anong gusto mong imensahe dito? Pwede naman to. Dito na pinagaling itong bulang. But nailabas mo pa ito, sabi ng salita mo, ay inilabas mo pa ito sa taon. Nag-effort ka pa, ilabas ito na pwede naman dito. But sometimes, sabi ko nga, hindi dyan sa lugar mo na yan
para makita mo ang himala ng Diyos. Kaya may mga pagkakataon na sinasabi sa iyo ng Diyos na umalis ka sa kalagayan na yan. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na yan, ano? Na pwedeng sa paulit-ulit na sinasabi ng Diyos na huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Pero nandun tayong paulit-ulit, no? Na sinasabi, huwag ka dyan, huwag ka dyan. Umalis ka dyan, pero nandun tayo, no? But that in the end, kung bakit si Lord sinasabi niya, lika, labas tayo. Ilalabas kita dyan, no? Kasi wala dyan yung himala ko sa lugar na yan, no? Gusto kong maalis kita dyan sa kalagayan mo na yan, sa lugar na, yung lugar mo na yan. Hindi ko alam na sa tingin ko, hindi komportable ang Diyos dyan sa lugar mo na yan. That in the end, anong pwede mong sabihin na, Lord, dito na lang. No, nandito, sabi. Hindi niya pinagaling yan dyan kasi ang Diyos alam niya, no? Na may tamang lugar. May tamang lugar para doon niya ibuhos yung kanyang himala. Ooh. Sa malibit na pagkakataon, si Lord ay nagtatanggal at naglalagay. Yun si Lord eh. Gusto mong ayusin tayo ng Diyos, magpatanggal ka at magpalagay ka. That in the end, pag nakita yan ng Diyos, makikita mo ang himala niya dyan pagkatapos. Pero doon pa lang sa pagtanggal, sinasabi mo, ayaw ko. Then, don't expect miracle. Wala ang miracle ko dyan. Nandoon sa labas ng Bethsaida, kailangan mo akong samahan muna, ilabas kita, pero ayaw mo. Hindi ko alam paano tayo kinakausap. Sige, palapakan mo si Lord. Alam ko, naintindihan mo yan. Friends, may mga sitwasyon kasi na hindi pabor ang Diyos sa iyo sa dati mong environment. Kasi nasabi sa iyo ng Diyos, umalis ka na dyan. Environment, maybe wala ka na nga doon sa lugar na yun, but in your mind, no? Andun pa rin yung klase ng lifestyle, ng environment ng pinanggalingan mo. No? So that in the end, ay sinasabi ng Diyos, alisin mo na yan, unnecessary yan. Magiging hadang yan upang wag mong makita ang himala ko. No? Na hindi ko alam anong environment that in the end, si Lord gusto niyang baguhin. So pwede dinala ka sa bagong environment so that in the end, sinasabi niya, forget your past. At hayaan mong ma-experience mo yung bagong environment dito at dito mo makita ang himala ko pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. No? O pwede sa ibang simbahan, di tayo nakakarinig ng ganito mga usapan. No? But pwede kong sabihin that this is our environment. No? Nakasama ito sa gospel ng message. No? Sa ganitong mga usapan, hindi puro lang anong makukuha mo. No? Hindi ganun ang gospel. Ang gospel ay nagsasabi din siya na ano ang tatanggalin ko sa'yo bagong makukuha ang makukuha mo. That sometimes yung pagdura, no? Pwede mong sabihin that, to Lord, kailangan pa ng ganito to. At ang mundo, hindi ito maintindihan. No? God's foolishness is better than the wisdom of this world. Malimit yan, nababanggit yan sa mga salitaan. No? Pinagko-compare. No? Yung wisdom ng mundo at ang wisdom ng Diyos. But that in the end, ang wisdom ng Diyos, sometimes binabaliktad ng mundo that sabi, foolishness. Anong fellowship? Ano ba yung pinupunta nyo? Foolishness. No. God's foolishness is better than the wisdom of this world. Hindi ko alam, no? May mga tao na pipigilan ka, sabihin, ka na nga mag-church. Nalala ko, nung kami po ay mga malilit pa yung mga anak namin, I think, na babanggit-banggit ko din naman yan, pero sarap lang din banggitin, no? Nandung time na nandun ka sa pagsiserve mo sa Lord, yung mga kamag-anakan talagang nagre-react sila. Pinagkagawa nyo sa buhay nyo, no? Sabi sa amin, babata pa namin, 24, 25, 26. Ano pinagkagawa nyo sa buhay nyo? Ano ba yung fellowship na yan? Paano kayo mabubuhay dyan? Yun talaga yung word, no? Pag pumunta kami sa kanila,
tingin nila sa amin, wala na kaming pag-asa kasi nag-serve kami sa isang bayan dyan ng Bulacan. So, para kaming kawawa sa kanila kapag madalaw kami. But yun yung naririnig namin. Ano bang pinaggagawa nyo sa buhay nyo? No? Yung mga ganun. Tapos tinuturo yung dalawa naming anak, hindi ko makalimutan. Paano yung pag-aralin yan? Na? But kung nandun ka sa tinig-tinig at sisipatin mo in your physical eyes, sasabihin mo, tama to eh. So magkukit ka na, pwede mo sabihin sa pamilya mo, halika na, uwi na tayo ng Manila, no? Foolishness itong gagawin. No. Pwede mong, sa isip mo, hindi mo man masagot, but you know that you know. Isang araw, antayin nyo. No? Hindi ko man masagot ngayon yan, but I have in my spirit that in the end, ay isasalba kami ng Diyos dun sa accusation ninyo. At totoo naman, no? Kwento lang naman to, walang yabang, whatsoever, pero sometimes nagiging paulit-ulit ako, but this is our story, no? Yung foolishness ng kaisipan ng mundo, that in the end, parang walang kwenta, mga bagay na yung pagsinama mo ang Diyos. But ang sarap lang balikan, no? But of course, sinagot na sila ni Lord kasi yung tanong nila, sinagot na sila ni Lord, hindi sa sagot namin from our mouth, but yung sagot namin dun sa aming tagumpay. Alam nyo, mga kapatid, that sometimes no need to answer them. Antayin mo na lang yung pagtatagumpayin ka ng Diyos at yun ang isasagot ng Diyos sa kanila. Ganda, no? Ganda. Bakit? Yun nga may dalawa akong anak. Yun, magiging paulit-ulit ako, pero sarap ay kwento Yung tanong nila, nasaan yung pag-aaralin yan? Paano mag-aaral yan? Ayun, nag-graduate yung anak kong si Pastor Micah, engineering, UST. Nag-graduate yung bunso ko si Faith, UP, cum laude. O yan ang sagot namin sa inyo pagkatapos. Ganda, no? Pero, uubra ba yun? Uubra ba yun kapag pinattern mo yung yung nakikita mo? Hindi. Sabi mo, hindi na tayo. Evacuate na tayo. Give up na tayo. Wala tayong future dito. No. Ilalaban mo kasi, tama sabi ni Apostle Paul, so that makita mo yung dulo ng calling mo. Gamitin mo yung inner eyes mo. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Friends, God's foolishness is better than the wisdom of this world. Promise. No? Huwag tayong patangay sa kanila. No? Ano man sabihin nila, I don't care. No? Dapat ganun. Di nyo alam kung sino ton Diyos na pinaglilingkuran namin. Salamat sa Panginoon. So, sige, palapakan mo si Lord uli. Okay na ako. No? So, pwede ba sa hapong ito, pwede bang sabihin mo sa Lord, sige, sabihin mo sa Lord, sabay-sabay tayo, help Lord. Kasi sa isang banda, we need help. No? Kailangan natin ang saklolo ng Diyos. Lalo na kung itong sermon na ito ay pakiramdam mo, ikaw talaga to na, blind ako sa maraming mga bagay. Blind ako sa maraming mga bagay. Di ko naintindihan ang maraming bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ko. At dito, sabi ko nga kanina, bakit itong bulag ay hindi man lang ito pumalag, no? Pwede naman niya sabihin, Lord, anong ginagawa mo, no? Walang sinabi ganun ng Bible, no? Dahil etong bulag, kailangan niya ng help. But, kung bakit siya wala siyang reaction nung sabihin na naduraan siya, because ang totoo ay desperation comes when your situation are too long. Maybe itong bulag na ito, since bulag ako, ano pa ba reklamo ko? Ginagamot ako nito, ano pa ba? Ano man ang gagawin nito? Wala. Anong aral dito? No? But sometimes si Lord, pinapayagan niya tayo na ibaba muna tayo. No? Kasi nga, kung nandun tayo sa taas, magre-reklamo tayo. Kung itong bulag na ito ay medyo may pagyayabang to, ay magre-reklamo to. No? Pero kung yung tao na talagang subsub na, yun Kung sometimes isipin mo na, bakit ito pinayagan ng Diyos? Kasi alam ng Diyos na, anak, kapag mahusay ka at maayos ka, magre-reklamo ka sa paraan ko.
Kaya nga ang Bible nagsasabi na mabuti pa ang kamelyo ay makapapasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na maliligtas at makakarating sa kaharian ng langit ko. Oh, kita niyo doon yung mga wisdom, That sometimes kala mo ay kawalan yung nandun ka, but kamitan mo ng wisdom niyan so that in the end ay gagamitin lang yan ng Diyos upang lumapit ka sa Kanya at sasabihin mo, help Lord. Dahil kung nandun ka sa top mo, ano pa bang help? Wala naman, di mo kailangan ng Diyos. So, may mga ganun pagkakataon. Kaya nga ito, malaga itong pinag-uusapan kasi kapag tinignan mo yan sa physical eyes mo, that in the end, sasabihin mo talaga, gusto ko talaga yumaman so that in the end, wala na akong hahanapin pa. Totoo naman, pero ang trouble mo, hindi mo mamit si Jesus. Yun ang katotohanan. That sometimes, magtatanong tayo, Lord, ba't ganito yung buhay ko? Yan talaga yung buhay mo. Bakit? May purpose si Lord dyan. So that in the end, maintindihan mo yan kung bakit. At magpapasalamat ka sa Diyos kung bakit mo naranasan yan. Pagkatapos, ganda, Dapat ganito yung usapan. Alam mo yung mga Kristiyano, kapag ganito usapan, tingin ko, magkakabagyo-bagyo dyan, magkakalindol-lindol dyan, o whatsoever. Tingin ko, walang magagalaw kasi ganda ng usapan. Kaya nga si Apostle Paul, sinasabi niya, wala kahit kamatayan ang magpapahiwalay sa akin sa pagmamahal sa Diyos. Ito yung ibig niyan sabihin That in the end, hindi ako matangay nung anong nakikita ko kasi alam ko that I have my hope in Him. Ano man ang sitwasyon ng buhay, meron akong nakikitang liwanag pagkatapos. Ganda! Kaya po nakikinig sa amin online, hindi ko alam, nandiyan ka. Sige, pwedeng, akala mo accidental lang na nabuksan mo kami, but this is also for you. Naghahanap ka ng solusyon, ng answer prayer. Hindi ko alam, naghahanap ka ng sagot sa dilim ng buhay, But I think ito yung paraan ng Diyos para so that in the end, hindi pumapayag ang Diyos na manatili ka dyan sa kadiliman ng buhay mo. Gusto kang bigyan ng liwanag ng Diyos pagkatapos nito. Sige, palakpakan mo si Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Friends, tulad ng sabi ko kanina, itong blind man, malapit siya kay Jesus That sometimes tayo ng mga Kristiyano, sabi na, hindi. Nakalala ko na si Lord. Na-meet ko na si Jesus. Wala namang pagkakaiba yan dito sa blind man. In fact, itong blind man, nilehans pa ni Jesus. Literal. So, hindi to ibig sabihin na na-meet mo na si Jesus, okay ka na. May mga bagay na gusto ng Diyos na buuin ka kasi hindi ka okay tulad nitong bulag. You can have a touch from God and still have not right outlook. Diyan sa title ko. Pwedeng sabihin mo, hindi ako kausap dyan. Close na kami ni Jesus. No. Meron pa bang mas close dito sa bulag na to na nakalapit talaga kay Jesus, literally? At ito, maintindihan natin na kahit anong lapit mo sa Diyos and still pwede not right outlook yung sipat mo. So, dito tayo kinakausap ng Diyos. Patapos na ako. You could be saved but still not recovered. May mga Kristiyano na, but pag tinignan mo, you are not healed. May trouble ka pa rin, Kailangan mo itong ihingin ng saklolo sa Diyos. Because you still not recovered. Tulad nitong blind man, Na that in the end, tinawag siya ng Diyos, come here. At this time, friends, hindi mo na kailangan day. Kanina sabi ko, may mga day sa buhay natin, but yung day nitong blind man, nung umpisa lang, because this blind man is blind. But kung ikaw ay Kristiyano na, itong sermon na ito ay hindi na kailangan ka pang kumbinsihin nitong mga day na ito.
you have to make a decision. Lalapit ka ba kay Jesus? Sabi ni Jesus, come here. Hindi niya tinawag yung mga day na bring him to me. Dahil alam ni Jesus, nakakakita na to. Tayo na mga nakakakita na, no? But still, may shadow. No? Sinasabi sa iyo ng Diyos, sa hapong ito, come to me. Because, no? Hindi pa ako tapos sa iyo. You are better but not whole. Po pwedeng sasabihin mo, okay na ako, Lord. No, 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 no. Bakit? Iniinsulto ba natin ang Diyos? Ito ba yung product ng Diyos na parang may problema, defective? No, 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 no. Kapag ang Diyos gumawa, ay gusto niyang buo. No? Kaya hindi siya pumapayag na depektibo tayo. Kaya from time to time, sinasabi niya, ulitin natin, come here. At this time, I believe na si Lord tumatawag sa'yo. At this time, di mo na kailangan yung convincing, no? Please, come here. No, 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 no. Magdesisyon ka. Nakakakita ka na, alam mo kung nasaan si Jesus, puntahan mo siya. Mag-isa. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Patapos na ako. Halika na, Pastor Micah. Ulitin ko po, Jesus looked at the man and said, come here. Balikan mo yung Bible. Come here. Dahil alam ng Lord, nakakakita ka na eh. Nakakaintindi ka na ng mga bagay patungkol sa akin. Magkusa ka na at magdesisyon ka. Wag mo nang ituro yung kasama mo, asawa mo. Alam nyo, after nung mamit natin si Lord, you are responsible for yourself. At pagdating sa sisihan, wag ka magturo. Kasi kaya mo nang magdesisyon, no? Kasi siya eh. No, 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 no. Wala nang nagdidesisyon para sa iyo, no? Kung ikaw ay nagsasabi na, lalo kung matagal na tayo sa Lord, sinasabi sa iyo ng Diyos, come here, no? Come here. Friends, He wants you to come. Bakit? Let Him finish what He started. Yun yung totoo. Hindi pumapayag si Lord na sinimulan ka lang niya at pagkatapos ay iwanan ka niya ng hungkag. At ito din yung isang bagay na huwag tayong mag-condemn sa tao, lalo sa isang Kristiyano. Hindi pa tapos ang Diyos dyan. No? Hindi mo pwedeng tuldukan yan kasi hindi pa tapos ang Diyos dyan. No? Let Him finish what He started. Kung ano yung ginawa niya nung una, kaya niyang gawin ngayon. 2,000 years ago, kaya niyang gawin hanggang ngayon because He is the Alpha and the Omega. And He is the first and the last. Yun ang sabi ng Bible eh. Pwede ba tayo tumayo? At marinig natin that in the end, itong sermon na nagsasabi that go to God again. Go to God again. Go to God again. Okay lang yun. Dahil si Lord, binigyan niya ng pagkakataon muli yung blind man that ang sabi niya, come here. And ulitin natin. No? Nilehan uli siya ng Panginoon. No? Bakit? Gusto ng Diyos that you will start to do things. Magsimula ka ng mga bagong bagay in the right place. Tulad ng sabi ko kanina, for the right reason. Kasi meron ka ng understanding. Hindi ko alam, no? Kung dati, naglalaro-laro ka lang. Punta ka ng church. Well, para lang, sabi ko nga, magpa-check ng attendance. No, 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 no. Na maintindihan natin na sa pagpunta natin sa Lord, may mas malalim na dahilan. No? Yung right reason. Lord, help us. Final words. Wala naman. Nag-end up yung text na binasa natin that the man was whole. Ito. So pwede. Kung itong blind man ay
nag-end up na nakakita ng maliwanag, ito din yung gusto ng Diyos sa atin. Hindi ko alam sinong kausap ko dito. No? Completely healed. Nakuha niya yung same vision ng Diyos at naging vision niya. Ano ba yung vision ng Diyos? At yun yung vision. Yun po yun. Itong pinag-uusapan natin, ito yung vision na sinasabi ni Apostle Paul. Ito yung vision ng Diyos na gusto niyang ma-experience din natin na kanyang mga anak. Na kung ano yung nakikita niya, ay nakikita din natin. Ang problema kung ano yung nakikita ng Diyos, hindi natin nakikita because we use our physical eyes. But kung yung inner eyes na ito, kung ano yung vision ng Diyos, no, lalo na sa buhay natin, nakikita natin, no, na nagiging vision din natin. Nandiyan ka pa ba? He got the same vision, itong blind man, that his Lord has. Oh, tapos. Kaya nga sabi dito in Mark chapter 8 verse 25, nandiyan ba yan? Last text. Sabi din, he put his hands on his eyes again. Again. No? Sabi dito, and made him look up. Sabi, sige, tingin ka uli. Anong nakikita mo? And he was restored, sabi. And so, everyone clearly. Ganda, no? So sana ang prayer ko after this, no, maliwanag na ang mga bagay-bagay na nakikita natin unlike before. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Father, pwede ba tas natin yung ating mga kamay? Tapos na po ako. Father, in the name of Jesus. Lord, hindi magtatapos ito, Lord. That God, narinig ka namin at sige, Lord, kung paano mo, Lord, ni-restore yung blind man, Lord, sa pangalawang pagkakataon, Diyos, God, gusto namin din ma-experience yung clear vision, Panginoon. Lord, at nakita namin na ang laki ng naging problema nito sa buhay namin, Lord. But this time, God, Lord, hayaan mo, Panginoon, gumawa ka uli ng himala sa buhay namin. That, God, magkaroon kami ng understanding, Panginoon. That, Lord, magkaroon kami ng aming inner eyes, magamit namin so that yung aming understanding ay ma-enlighten pa, Panginoon. Oh God, after this. And thank you, Lord. Hallelujah. Sige, pwede mo bang pasalamatan si Lord? Sabi mo, Lord, thank you, Father. Lord, sa pag-restore muli ng eyesight ko. Ngayon, Panginoon, sige, Lord, lalakad ako, Panginoon, na hindi na itong physical eye, Lord, lalo na yung mga bagay na may kinalaman sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo ako na gamitin ko itong aking inner eye, Panginoon. Lord, hallelujah. Father, thank you. Hallelujah. Sige, worship the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede mo ba palapakan pa si Lord? Hallelujah. Hallelujah. Come on. Sige po, taas po natin ating kamay sa Panginoon as we worship Him and thank Him for what we have heard sa hapong ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Lead us, God. Hallelujah. We sing. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, my God. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Yes, it is. Hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Panginoon, maraming salamat, Diyos, sa aming narinig sa hapong ito. Lord, panghawakan namin. Lord, keep us reminded of what we have heard, Panginoon, sa hapong ito sa iyo, Panginoon. Muli, sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat, Ama. We love you, God. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Salamat sa Panginoon.